Kaugnay po niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Ginoong Rino Abad, Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Magandang gabi po, Ginoong Abad. Magandang gabi, Sir Dominic. Magandang gabi sa ating mga kababayan. Director, ano po yung mga sanhi ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis? Well, ang una-una ho dyan, walang tigil ho ang pag-akyat ng ating international trading price ng both crude oil at saka yung mga refined products, no? Based dito sa ating monitoring sa Minow Platts, Singapore. Ngayon nga ho, inaasahan niya natin na magkakaroon ng increases next week, Tuesday, expected ho yan Tuesday next week. Well, ang mga rason ho dyan, ang nangunguna ho dyan, yung existing na problema natin na dun sa supply side dahil nagbabawas ho ang OPEC Plus ng tinatarget ho na 2.2 million barrels of oil production per day ho yan at gustong tanggalin. Umabot na ho sila nung January to February ng around 1.5. So inaasahan ho natin na ngayong March baka ho maabot yung 2.2 na yan at mukhang hanggang June ang policy nila hanggang kalahating taon ng taon na to ay hindi ho babaguhin yung pagbabawas na yan. Pangalawa ho, may problema ho tayo dun sa nangyayaring atake ng Ukraine dun sa mga refineries sa Russia. At to date, mayroon akong reported na around 600,000 barrels per day of capacity ang nawala dun sa Russia. So, malaki ang effect ko yan dun sa nai-export sana ng Russia to the international market at hindi ho nagagawa ng Russia. Meron ho tayong isang nandyan pa ho na reason yung mga interest rate kasi nga nakikita na ho sa mga report na palakas yung economic activity ng China, US, India. So ito ho yung tatlong bansa na nangunguna. The first three largest importers ng mga oil. Ito naman ho ngayon nakikitaan na palakas ho ang economic activities. Sabay-sabay ho yan. At wala ho tayong tsansang nakikita na ibababa ho nila ang mga demand na yan. At lalo pa ho yung nagdadagdag ng pressure dun sa supply. So, Director, ibig sabihin talagang yung lahat po ng presyo ng ating mga produktong petrolyo ay patuloy ang pagtaas sa mga susunod na linggo at buwan? Wala ho tayong nakikitang events to date na pwede hong mag-cause ng pagbaba ng demand nor pag-increase ng supply. So, double whammy ho tayo dyan. Ang atin lang hong nasisiguro na mayroon hong inaasahang pagbaba ay dun lang ho sa LPG. Kasi dito sa gasoline, diesel, and kerosene, mukhang mahirap po tayong umasa na ito'y bababa ho. But sa LPG, dahil summer, pumapasok na ho yung summer time nung Northern Hemisphere countries, dito po sa LPG, makakaasa ho tayo hanggang September na may chance ho na pababa ang price ng LPG. Director, may nakalatag po bang programa ang pamahalaan para naman po maibsan yung paghihirap po, yung sakit po ng ating mga kababayan dito sa patuloy na pagtaas po ng produktong petrolyo? Well, mayroon ho tayong target subsidy program. Yan ho ay nakalaan dun sa ating General Appropriations Act. May budget ho dyan na ibinigay yung Kongreso. Kaya lang limitado ho ito, nandun ho yan sa LTFRB, yung tinatawag na fuel subsidy program nila para sa public transport sector. At meron ho ding naibigay dun sa Department of Agriculture. Fuel subsidy naman po ito sa farmers and fishermen. Pero ito ho'y limitado at hindi ito across the board, no? So, yun ho ang sa side ng government. Ang sa side ho naman ng private sector, itong mga direktang binibigay na mga discount ng ating oil companies, tuloy-tuloy ho yan sa mga gasoline station level. Ito ho ay tinatawag nila mga discount program, no? So, ang ating mga kababayan ho, inaanyahan yan, inire-request natin na
mapili sana nila yung gasoline station na mayroong mga discount program sa ang mga oil company. At the same time, yung mga recipient nung government subsidy ay i-avail ho nila yun. Mag-a-avail ho sila sa LTFRB. At the same time, sa Department of Agriculture, i-avail ho nila yun. Lahat po ito makakatulong na lang, kahit konti lang ho, pero nakakatulong ho ito para maibaba ho ang gastusin doon sa fuel natin. Alright, maraming salamat po, Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Magandang gabi po, Director.